umaga po sa lahat ng mga grade 10. Nandito na naman po tayo para pag-aralan ang karugtong na nakaraang paksang aralin, ang kasarian at ang sexualidad. And of course, this is the second part. Atin pong pag-uusapan sa araw na ito ang mga salik na nakai-impluwensya sa diskriminasyon. Magiging tanong, bakit ba ang mga miyembro ng third sex o yung ikatlong kasarian, mga LGBT community ay nadidiscriminate sa maraming bahagi ng ating lipunan? Ano-ano ang nakaka-impluwensya o alin-aling mga ahensya ng gobyerno, pribado na sektor ang nakaka-impluwensya para mangyari yon? Ang isa po ay mga paaralan. Tanggapin po natin na public o private school ay nagiging salik na kung saan nagiging salik para ma-discriminate sila. Karaniwang nakakaranas ng pangungutya ang mga homosexual sa paaralan dahil sa mga kilos nito. And mind you na hindi man lahat, katulad dito sa Del Pilar Academy, meron po tayong anti-bully na policy, pero hindi halos nasusunod yun. Meron pa ring mangilan-ngilan na nabubuli yung mga nasa third sex. Hindi gaano sa mga tomboy, mas lalo sa mga bakla. Nagiging salik sila, nakai-impluwensya ang ilang paaralan para mabiro ng mali ang ating mga kapatid na nasa ikatlong kasarian, mga homosexuals. At somehow, whether we like it or not, na ang pamilya ay dapat isang ahensya ng lipunan na nagpuprotekta sa kanila, ay nagiging bahagi din. Dahil nakagawian na ang ating pamilya, ang ama ay tinatawag na haligi ng tahanan. Ang ina naman ang ilaw ng tahanan. Pero somehow kapag hindi nila matanggap kung ano ang nakauwian, kung ano ang kinalabasan ng kanilang anak, mapatomboy man o maging bakla, ay nagiging dahilan sila para itong mga ito o sila, mga miyembro ng ikatlong kasarian, ay ma-discriminate. Dahil yung ama, kung minsan, ay nagiging dahilan para itakwil yung anak at ina naman ay hindi na nagiging ilaw ng tahanan. Sila ay nagiging radyo ng tahanan. Sila po ang nangunguna sa pag-iingay laban sa anak. Sa ngayon ay ginagawa na rin ng mga babae ang gawain ng mga lalaki at ang mga lalaki naman ay gumagawa na rin ng mga gawain pambabae. So dati po ang mga ama ay naghahanap buhay para sa pamilya. Sa ngayon po pati ang ina. Dati po ang mga tatay ay bibihirang tatay ang naglalaba at nagluluto para sa pamilya. Pero ginagawa na rin ng mga tatay yon sa ngayon. Sila rin ay nagiging houseband na sa panahong ito. And somehow si nanay ay nagtatrabaho na rin dahil sa hirap ng buhay ngayon. Ang mga anak naman ay may mga gawaing panlalaki na siyempre ang lalaking anak ay ginagawa na yung usual na gawain ng ama at yung anak na babae ginagawa din po ang gawain ng ina. Pero ngayon ay hindi na po. Everything is panglalaki at pangbabae na gawain. Ang ikatlo po na nagiging dahilan o nagiging salik sa diskriminasyon, nakaka-impluwensya sa diskriminasyon sa mga LGBT community ay ang media. Hindi natin po maikakailang ang media. Sa media po, lalo na sa showbiz, ay makikita yung talent ng ating mga LGBT community. Napakarami pong magagaling dyan, mga direktor, mga artista, mga nasa fashion. Sila po'y makikita ang galing dahil personal sa mga kaklase ko noong college ako. Kung ano ang pinapasok na trabaho ng mga bakla, halos nangunguna sila doon. And in fact, nung college ako, may dalawang kaklase akong kabilang sa LGBT community ay naging paborito ko dahil maliban sa sila'y mabait,
Sila po ay magagaling at nagkataon lang na sila ay miyembro ng LGBT community o third sex kung tawagin natin. Sa media po ngayon ay highly talented sila maging pelikula at fashion. Nagkamali pa ako na spelling doon. Nagkulang ng H. At iba pa, ganoon pa man ay hindi maiiwasan na nakikita din sa media na sila ay nilalait din ng media na kanilang pinaglilingkuran. Marami na ngayon ang nagpapahayag sa social media ng paggalang at pagsuporta sa kanila. At hindi maiiwasan, meron din kumukutya sa kanila. Ngayon, sa gobyerno po, sila ba'y kinikilala ng pamahalaan? Nabibigyan po ba sila ng sapat na karapatan? Sa pamahalaan po, maaaring nabibigyan sila ng karapatan pero hindi ayon sa gusto ng LGBT community. Ang ladlad po ay isang grupo na binubuo ng progresibong political party na may layunin ay ipaglaban. Nagkapalitang A at P. Ipaglaban ang mga karapatan at tuligsain ang mga diskriminasyon sa mga mamamayang nabibilang sa LGBT. Ang ganda po ng kanilang layunin. Una po, tuligsain ang mga diskriminasyon laban sa kanila at ipaglaban ang kanilang karapatan. Dahil hindi po natin maikakailang highly discriminated sila at halos nawawalan sila ng karapatan na dapat hinihingi din po naman nila ito pero halos hindi na ibibigay. Pero higit pa sa karapatan at anti-discrimination ang kanilang hinihingi. Unang sumubok na makilala bilang partido politikal ang ladlad noong 2007. Subalit sila ay nadiskwalifika sapagkat hindi mapatunayan na may miyembro sila sa buong bansa. Kasi medyo mahirap na patunayan na may miyembrong LGBT ang buong bansa. Katulad na nasabi ko noon, minsan nagtanong ako sa isang Muslim, nakakilala ko din. Natanong ko rin yun na, may Muslim bang bakla? Sabi niya, meron din naman. At hindi lang siya, marami din ako natanong kung may Muslim na bakla. Hindi po natin maikakailang meron. May Muslim na bakla, pero ayaw lang magladlad. Ang ladlad na gustong maging political party noong 2007, pero hindi nga lang naaprubahan dahil kulang sila sa membership. Noong 2009 naman, ay tinanggihan ng COMELEC. November 11, 2009, tinanggihan ng COMELEC ang petisyon nitong maging partido political dahil daw sila ay immoral. May immorality na tinatawag. Pero noong April 8, 2010 o 2010, binaliktad ng Supreme Court ang desisyon ng COMELEC at pinayagan ang ladlad na lumahok sa halalan noong May 2010. So, hindi ko lang alam kung sila'y nanalo bilang party list. Dahil hindi po natin maikakailan na marami sa ngayon ang LGBT community. Nagiging biro sa amin na nanganganak sila. Dumadami sila, hindi naman sila nanganganak. Huwag na natin silang pakatuksuhin dahil highly talented sila and somehow they contribute sa ating progress bilang isang bansa. Ang mahalaga ay kilalanin natin sila bilang sila. Tapos, magiging tanong, ang pagpapakasal ng parehong kasarian. Sa ibang bansa, maraming bansa na sa buong mundo ang pumapayag dito. Pagpapakasal ng lalaki at lalaki, babae at babae. Pero matagal ko nang pinag-iisipan yan. Personal ko, mamaya sasabihin ko sa inyo kung ano ang pinag-iisipan ko. Isa sa mga karapatang ipinaglalaban ng mga LGBT ang pagpapakasal ng parehong kasarian. Legal na ito sa ibang bansa at hangad din ng mga Pilipinong LGBT na payagan din ito sa Pilipinas. Kapag pinayagan ang pagpapakasal ng lalaki at babae dito sa Pilipinas, maraming batas ang maaapektuhan. Halimbawa po ang family code. Ang family code po ng bansang Pilipinas ay kinikilala lamang na pamilya ay ang babae at lalaki o yung heterosexual marriage. Kasal ng babae at lalaki. At mga anak, siyempre sila ang pamilya.
Ngayon, kapag ikinasal ang babae at pinayagan ng batas, ang family code ay mababago. Magkakaroon ng pagbabago ang kahulugan ng kasal sa mga bansang pinayagan na ang same-sex marriage, kasama na ang Argentina, England at dalawa lang ang binanggit ko siyempre. Kung babanggitin ko pa yung marami, abay mauubos ang oras natin para lang dyan. Marami na pong bansa. You can look at the internet o yung mga YouTube or saan man ninyo mariresearch. Nasa inyo na po yung kung saan-saan ang mga bansang pinapayagan na. Ang pagpapakasal ay maaaring maganap sa isang civil o religious ceremony. Maaaring magkasal ang mga pare o religious leader. Maaari din naman magkasal si mayor, si judge. Sila ang po pwedeng may karapatang magkasal o mag-officiate ng marriage. At maraming mga relihiyon ang pumapayag sa same-sex marriage kabilang na ang Australian Buddhism. Hindi ko alam na ang Buddhism pala'y pumapayag na rin dahil medyo konserbatibo ang mga ito. Pero ang tinutukoy kong Buddhism ay sa Australia lamang at hindi ang buong Buddhism na simbahan. Maaaring hindi kasama yung mga Buddhists dito sa Pilipinas o ganon din po sa China at iba pang bansa na may Buddhism. Ang Church of Sweden, siyempre sa Sweden lang po yun. Pumapayag sila. Humanistikong Judaism ito. Hindi ko lang alam, hindi ko pa narinig itong humanistikong Judaismo na ito. Ang Episcopalian Church ng US at marami pang ibang relihiyon na pumapayag. Definitely, sa same-sex marriage, bago ko banggitin at talakayin epekto ng same-sex marriage, kung titingnan po natin ang pagpapakasal ng parehong kasarian. Halimbawa po ako ay isang leader ng relihiyon. Sabihin ko ba sa ikakasal ko na parehong lalaki? By the virtue of powers vested upon me by the church, I now pronounce you husband and sino ang wife? Pareho silang lalaki. Ay yan ang isang iniisip ko noon . O kaya pareho silang babaeng ikakasal. By the virtue of the powers vested upon me by the church, I now pronounce you husband and wife. Sino ang husband? Dahil pareho silang babae. Yun ang magiging tanong ko doon. Dahil medyo ako mismo'y nalilito. Personal ko po, ayoko na magpakasal ang babae at babae, lalaki at lalaki. Siguro sabihin na ninyong makaluma ako. Pero sabihin nyo rin sa akin kung sino dyan na babae ang papayag magpakasal sa kapareho niyang babae. At lalaki naman sa kapareho niyang lalaki. Kung ano man nasabihin niyo sa akin, secret na yon. Magiging secret natin. Mga epekto ng same-sex marriage. Last topic na to. Huling paksa sa topic natin ngayon. Mga epekto ng same-sex marriage. May epekto po yan. Maaring maganda. Maaari din naman pangit. And in fairness, sa mga nagpakasal, may kilala akong parehong bakla na hindi naman sila kasal, pero nagsama na sila ng 20 years. And mind you, hindi sila, nag-aaway din naman, pero hindi sila naghihiwalay. Maganda ang relasyon nila bilang, kunyari, mag-asawa. Ang relasyon ng homosexual ay maitutulad din sa relasyon ng heterosexual. Magtatanong siguro kayo, ano po ba yung heterosexual? Ang heterosexual po ay yung pangkaraniwang mag-asawa na si husband at saka si wife, lalaki at babae. Sila po ang heterosexual marriage, isang relasyon, isang kasal sa pagitan ng babae at lalaki. Hangad din po ng mga homosexual na ito na maging pangmatagalan din ang kanilang pagsasama. Maaari na rin ang mga batang marami na rin po ang mga batang pinalaki ng magulang na LGBT. In fact, meron kaming kapitbahay, pareho silang babae. Meron silang ampon na batang babae. At ang tawag niya sa tomboy, tatay. Tapos nanay naman yung isa. Medyo kakatuwa, hindi nga lang ako makapang-asar kasi parang sasabihin na bully ako. Pero yun ang kanilang nakakalakhan. Tapos ang pinakalayunin ng kasal ay ang ito strictly speaking, ang layunin po ng kasal ay ang pagbibigay ng suporta,
ng pamahalaan sa panganganak. Kung pareho silang babae, paano manganganak? Hindi sila makakabuo ng baby. Ganon din po kung pareho silang lalaki. Isang bagay na hindi magagawa ng mga homosexuals. Paano silang magkakaanak? Pero sa advancement po ng science ngayon, magagawa nila ng paraan yan. Meron na pong nagawa na paraan si Aiza Sigera. Hindi ko nasasabihin kung paano. Pero may nagawa na po silang paraan kung paano sila manganganak. Dahil pareho naman silang babae. Ngayon, patuloy po tayo. Padayon kita. Malaki na rin po ang impluwensya ng simbahan at pananampalataya sa pananaw ng mga Pilipino tungkol sa same-sex marriage. Kung ikaw ay isang konserbatibong relihiyosong tao, aayaw ka sa ganitong setup. Pero sa mga advanced civilizations katulad ng European countries, magiging iba ang pananaw mo. Marami pa rin ang naniniwala ang same-sex marriage ay immoral at kasalanan. Hindi ko alam ang pananaw ninyo, pero sa akin it is really immoral and sin. Naniniwala rin sila na magiging sanhi ito ng pagiging komplikado ng mga Pilipino, ng buhay Pilipino, lalo na sa moralidad. Hindi ko alam ang pananaw ninyo tungkol sa same-sex marriage. Pwedeng kayo'y pabor, pwedeng kayo'y ayaw. Pero anuman ang inyong maging pananaw tungkol dito, tandaan po natin na dalawa lang po ang ginawa ng Diyos. Si Adan at saka si Eva. And there was nobody in between. Gawin po tayo sa home activity, pinakahuling bahagi ng ating paksang aralin. Sasagutin po ninyo mga tanong sa mga pahina 241 to 242 at saka 244 to 245 sa old book. 336 to 340 naman sa new book. At dito po, ang pagpapasa po ninyo ay sa Miyerkules next week, Wednesday next week, the deadliest deadline. And please, mga mahal naming mag-aaral, grade 10 na po kayo, please pass your assignments on time. Kasi ang hirap pong maghabol ng grade. At nakakaawa man po, naaawa po kami sa inyo dahil personal ko ayaw kong magbagsak na estudyante. Pero nakakaawa din po ang mga nanay at tatay ninyo na lumalapit sa amin. Please po, please pass your home activities on time. And God bless po sa inyong lahat.